And all the time, God is good. God is good. Sabihin niyo po yung katabi niyo, salamat nandyan ka. Salamat din po na nandyan kayo. Kasi kapag nangaral ako, tapos wala kayo, parang ano lang, parang kasamitalan ako sa hangin. Amen. Ayan. So, ang topic po natin for the whole month yung tinatawag po na Epiphany. Nasa series po tayo, pati sa Sabate, sa lahat ng churches natin, ay sinusundan po natin yung topic na naibigay. At ngayon po ay nasa panghuling linggo tayo ng January at yun, yung the offering or offer to Christ. Mas masarap kasi pakinggan yung gift, kaya binago ko. So, the same synonyms naman siya. Amen. So, yan po yung ating bibigyan ng diin, yung pagbibigay ng regalo o yung ano ba yung kaya nating ibigay sa Panginoon. At pag sinabing bigayan, nakapokus kagad tayo. Kailan ba nangyayari ang bigayan? Pag Pasko lang. Amen. Pero hindi lang yung Pasko. Amen. Sa lahat ng pagkakataon na meron tayo, let's take that opportunity to give. Amen. At sa ating pag-aaralan ay bibigyan po natin ng din yan yung gift to Christ. At titignan po natin yung anggulo ng ikaw, ano yung kaya mong ibigay sa Panginoon. Katulad ng wise men na nagbigay sa Panginoon. At ganoon din, tatlong tao ang bibigyan natin ng focus. Ikaw, yung wise men, at ang Panginoon kung paano siya nagbigay sa atin. Amen? So, wag po kayo makukonfuse. Tatlong personalidad ang titingnan natin. Ikaw, paano ka magbigay sa Lord? Yung wise men, gagawin natin siyang halimbawa kung paano sila nagbigay kay Kristo o sa ating Panginoon. Ganun din, ang Panginoong Hesus, ang ating Ama sa Langit, paano nagbigay sa atin. Amen? So, napakahalaga po yung gift at nawa ay makuha natin ang mensahe. Sa pag-aaralan po natin ngayon, nais ko, ang pinaka-end or goals ko ay maabot ang isip mo, maabot at makundik ang puso na hindi lamang pinakinggan, kundi talagang mais sa puso at ang end result, magawa natin. Amen? Yun po kasi yung pinaka-main goal lagi ng preacher. Abutin yung isip, maunawaan mabuti, dumating hanggang sa puso, dahil pag pumasok sa puso yan, maiingatan yan, maitatago at maisasagawa. Amen? So, para po sa ating pag-aaral, basahin po natin ang ating text sa Matthew chapter 2. Doon muna tayo sa main focus ng text, sa verse 10 hanggang 11. Inanyayan po ang lahat na tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang ating text. Matthew chapter 2, verse 10 to 11. When they saw the stars, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh or myrrh. Yamang nabasa ang salita ng Diyos, tayo po ay dumako sa pananalangin. Our Heavenly Father, we thank you, we honor you, we glorify your name, Lord God, in our midst. We welcome your Holy Spirit, move in our midst, Lord God. Tuloy nga po, Panginoon, samahan niyo po kami. Ikaw ang manguna, ikaw ang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Itago niyo po sa inyong likuran ang iyong lingkod upang ikaw ang maitaas, Lord God. Let your name be glorified. At yan din, Panginoon, sa nangangailangan ng iyong salita, patuloy kang magpalakas, magbigay ng kagalakan, magbigay ng kapayapaan sa nagugulumihanan ng Lord God. And your presence will be felt all throughout, Lord God, ng oras na ito, ng araw na ito, Lord God. And
tunay nga po, ikaw ang mananaluwalhati sa buhay namin. Purihin ka, pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Sige po, makapaupo na po ang bawat isa. Ngayon pong mga panahon na to ay nagiging pamilyar yung salitang legit. Dati hindi ko alam yan eh. Ano yung legit? Coming from the word legitimacy. Yan. Legitimate. Totoo. Dati ang alam ko lang original eh. Diba? Pag bibili ka ng isang branded, signature brands, yun. Makikita mo, legit to. Yun pala yung legit. Kaya ako po, napakahilig ko po sa ano. Ayan. Pasensyahan niyo na po, nasira na yung ano ko, yung balat. Kaya nakaano. Sabi ko, hindi ba barok? Naka-slacks, tas nakaano. Sabi, bahala na eh. Wala na ang sapatos na isuot. Ayan. Napakahilig ko po sa sapatos na legit. Yung dati kasi, dahil walang pambili ng legit, I settle for kahit ano na lang. Yung class A, diba? Yung sa Muslim, ganun din po ba kayo? You settle for lesser kasi kulang sa budget, kulang sa kung ano man ang dahilan nyo, kulang talaga. Amen? So, yung word na yun mismo, pwede natin ikabit dun sa gift na pag-aaralan natin. Yung gift, we can give the best gift to Christ. Amen? Pwede kasi pag nagregalo ka, nadaanan mo lang dun sa tindahan, pwede na to sa kanya. Diba? May mga ganun tayo. Basta may maibigay lang. But we are talking about legit. We are talking about the best gift. Kasi sino ba yung bibigyan mo? Gaano ba siya kahalaga para sa'yo? Amen? At itong mga wise men, they want the best gift na maibigay sa Lord. Tayo ba? Nakaisip ba tayo ng pinaka-best gift para sa Lord? Kasi yung wise men talaga nag-isip. Ano kaya yung best gift na maibibigay natin sa Lord? As we go along with our studies, nawa, maipasa ko talaga yung sinasabi nila. Makuha natin at maisagawa natin in the future or ASAP. Amen? So, we can give the best gift to Christ. Yun yung statement. Ang tanong, how can we give the best gift to Christ? How? We can give the best gift to Christ by following guidelines. Or guidelines or principle na makikita natin dun mismo sa ginawa ng mga wise men. Kita niyo po? Lalagay mo sa isip mo, kaya ko palang ibigay yung best. Paano? O ito yung sagot. By following the principles or guidelines. Unang-una, yung intention. Gusto mo ba talagang magbigay? Gusto mo ba talaga yung best na ibigay? Amen? Kasi ang purpose mo, kaya mo ibibigay yon, bakit? Para maibigay lang? Obligado ka? Diba? Katulad ko, meron akong isang outlet or dinideliveran ng gas dahil malakas siyang kumonsumo yung restaurant na yon. Gumagamit sila ng 4 hanggang 5 tangke for 2 days. So, kung 4, sabi natin 3 beses sa isang linggo, 12 tanks a week. Ayan. Nagsimula sila noong November. Kaya nang dumating yung December, parang obligado talaga akong magregalo ng malaki dito. Yun. Napo-force ba kayo pag Pasko? Obligado kasi kayo magbigay, kaya napipilitan kayo magbigay. Hindi dahil gustong-gusto mo talaga ibigay yun sa kanya. Iba kasi yun eh. Yung coming from the heart, you recognize the person, kilala mo siya, importanteng tao siya, and he or she deserves this. Amen?
Eh how much more kung pinag-uusapan natin, King of Kings, Lord of Lords of our lives. Ano yung best gift kaya na pwede kong ibigay sa Kanya? Eh yung mga wise men, yan yung ano nila. Yung intention nila, pupuntahan namin ang King of the Jew. King of the Jew. Hindi pa nga nila nakikita, bagong panganak pa lang, pero alam nila hari ng mga Hudyo yung pupuntahan nila. At kahit napakalayo, from the east, sinerge ko yun, pag sinabing east, mga ipinagpapalagay na nasa Turkey. From Turkey to Israel, ang layo nun. Amen? So, talagang, dahil gusto nila, gagawin nila yung kahit anong mangyari. Minsan tayo kapag meron tayong bibili o ibibigay, pag kakahanap mo, hindi mo makita, na lang, palitan ko na lang to, ito na lang. Diba? Ang dali nating isettle na, huwag na lang yan. Pero alam mo, from the beginning, nung nag-decision kang ibigay yun yung alam mo pinaka-the best para sa kanya. Kasi alam mo, mapapasaya mo siya dun sa bagay na yun. So, ano kaya yun? Alam niyo po ang magpapasaya sa Lord? Yung buhay mo. Amen? Yung ikaw. Hindi yung basta regalo lang. You will be a living sacrifice. Holy and acceptable to God. Amen? Tayo yun. The same with these people. Yung mga wise men, iniwan nila yung kanilang mga iniintindi. Yung wise men, sabi nga, astronomer yan, hari, mga matatalinong tao, they forget about themselves. Ang importante, mapasaya nila yung regaluhan nila, yung King of the Jew. Yan, to give joy. Okay. Yan. Para magawa mo yun, para maisakatuparan mo yun, lalagyan mo talaga ng goals or target. Kailangan itong simula na to hanggang sa makita ko nasa kanya na. Naibigay ko na. Kasi kapag walang ganun, along the way, mag-iiba-iba talaga yung gagawin mo at mairirigalo mo sa kanya na nawala na yung talagang gusto mong ibigay. Amen. Kung ibibigay mo yung buhay mo sa kanya, maraming pwede umagaw. Aagawan ka yung sa trabaho mo, aagawan ka ganito. Ang daming magiging dahilan para hindi mo maibigay yung best na ikaw para sa Lord. Ang sabi, i-worship daw eh. Pabasahin po natin yung verse. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, Magi o yung mga wise men from the east arrived in Jerusalem. Isipin niyo po yun, from the east pa. Ang layo ng pinanggalingan. Tapos sabi diyan, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star in the east and have come to worship him. Yung sinasabi kong star, yun yung goal. Yun yung target na kailangan matagpuan namin to, magawa ko talaga to. Amen. Kung meron kasing isang isla na matatagpuan mo yung kaisa-isang klase ng bato. At yung bato na yun, doon mo lang matatagpuan sa isla. So, merong nagregalo ng ganun sa teacher. At alam ng teacher na nung ibinigay sa kanya yun, wala pong sasakyan papunta doon sa dulo ng isla na yun. Kailangan lang lakarin. So, minsan nagbibigay tayo kasama yung effort, yung time, yan. Ganun ang ginawa ng mga Magi. Talagang they give their best para masamba nila ang Diyos. King of the Jews. Amen? Una-una yan. Dapat mag-set ka ng goals, hindi ka magpapabago-bago. Katulad ng sinasabi ko lagi kapag ako nag-bibig sa amin, parang seaman yan. Ang seaman, sabi, ang motto ng seaman, a man without ambition is like a ship without destination. Yan. Kaya kailangan lagi tayo nagsiset ng goals. Yung goals na yun, pwedeng weekly, monthly, yearly,
Para may patutunguhan talaga yung gagawin mo. Kung noon, hindi ka nakakapaglingkod, noon nakaupo ka lang lagi dyan, siguro next month, baka pwede na akong sumama sa prayer meeting. Baka sa susunod na buwan, baka pwede na akong sumama sa backup singing. O kaya pwede na akong sumama sa men's ministry, kung ano mang ministry na meron sa kids. Yun po yung ibibigay mo yung sarili mo sa Lord eh. Ireregalo mo. At paano matutuwa ang Lord sa regalong bigay mo? Paano siya matutuwa sa iyo? Siyempre kung ano yung gusto niya, yun ang ibibigay mo. Amen? So mamaya makikita natin yan. Baka kaya ka nandyan kasi obligasyon na lang. Magagalit si mama kasi araw ng simba dapat ilakad kami sumama na lang ako para hindi na magalit. Ganun ba? Hindi ka buong buo na pumupunta rito kasi naobliga ka lang. Sipin nyo, pag pupunta ka rito, yun yung regalo mo sa Lord. Ikaw mismo yung regalo mo sa sarili. Amen? Present your body as a living sacrifice. Amen? Next. Medyo bibilisan ko na kasi marami po itong nawa ay matandaan. Okay? Need more time or seeking. Kapag kayo ireregalo mo, ay hindi basta-basta maibuo. Hindi basta-basta. Paano tayo? Paano mo ba ibibigay ang buong buo ang buhay mo? Paano ka ba makakapagkaroon ng quiet time? Parang wala nang quiet time sa bahay namin. Ang ingay talaga dun eh. Taon pala ng aso talagang umaga. Pag may dumaan, ang ingay eh. Paano gagawin ng quiet time? Yan. O sa trabaho, maghapon. Pagdating sa bahay, nanonood ng TV. Kailan ba yung quiet time? Kailan ba yung quality time for the Lord na mag-uusap ikaw at ang Lord? May time pa ba? Tapos agawan ka pa ng YouTube at Facebook. Naku! Saan na kaya yung time ni Lord? Diba? Paano natin ibibigay yun? Yung need more time. Ibig sabihin kasi, pag-iisipan mo talaga ng mabuti kung ano yung maibibigay mo sa Kanya. Yung wise men, they give more time. Bakit? Sa layo ba naman ang pupuntahan nila eh? Alam gawin pa lang, dapat mga isang linggong paglalakbay pa lang, uwian na. Diba? Ay tayo, paano ba tayo magbigay ng effort talaga sa Lord? Minsan, linggo na nga lang, 2 hours to 3 hours na lang, naiinit pa. Hindi ko sinabing kayo, bato-bato sa langit, ang tamaan ay siya na nga. Diba? Yung tipong, pag inaawit pa lang yung victory song, parang umuusok na yung pit, uwi-uwi na eh. Pupuntahan pa kasi kami, tagal naman yung song leader na to. Huwag pong ganun. Hindi na nga whole day eh, di ba? Ginawang Sabbath day. Dapat isang araw talaga yan sa Lord. Pero, mabait yung pastor natin eh. Half day lang. Bakit? Dahil pinapahalagahan ng ating founding pastor yung family. That is family day. Hindi natin kinukuha yun. Amen? Pero kami mga pastor kasi, parang we love to spend more time with the Lord during Sunday. Kaya kahit sa bahay na ipapahinga na lang, nandiyan pa, nagkukulikan sa taas, tawanan. Minsan nga, parang tinatamad na ako pumunta sa meeting eh. Huwag niyo po ako sumbong kay Pastor, wala na siya ito. Bakit? Meeting! Lagi kasi nasabi natin, meeting! Pero bakit puro tawanan na pinagagagawa natin? Wala nang minutes of the meeting eh. Kaya ako sanay kasi ako sa opisina, sa trabaho ko personal, pagka iniintindi ko yung gas, o I allocate this time, o ganito yan, ganito, ganyan. Ganun kasi ito, pilit kong in-organize dahil hindi ako masyadong organisado, hindi ako professional, pero I want to be professional in my field work hanggang maaari. Kasi magre-reflect yun sa pagiging office of the pastor ko sa church, kaya hindi pa po ako kumpleto, aminado talaga ako, hindi ako perfect pa. Pero I'm striving kasi yun yung gusto ko ibigay sa Lord. Gusto ko maging halimbawa, dun din sa mga church member natin na pastor, nagmama ko, nag-aayos pa na nagigitara pa nagsusonglit pa Hindi para masabihin bida ko, hindi. Sana may maawa naman. Palitan niyo na to.
Para makapokus na ako sa word, ministry of the word. Kung maaari, ayoko na magtrabaho eh. Iniiyak ko sa Lord na, Lord, kailan ba ako magpupunta? Kailan mo ba sasagutin lahat ng pangangailangan ng pamilya ko? Yun yung gusto kong na iba yung kapangyarihan ng pastor na full-time. Alam niyo mo ba yun? Kasi ang gagawin na lang nun, ipanalangin ng mga kaluluwa ng mga member at pag-aralang mabuti ang kanyang pangangaral. Paano ba kami Paano ba kami makapag-aral? May trabaho, may intindihin na asawa na laging hihingi ng pera, ganyan. Ay, stay. Ang sakit sa iintindihin mo, tapos nagpe-preach ka, pengi pambili ng ganito. Nag-aaral ka, hihingi ka lang kung ano. Pwede ba isahin mo na lang yung hihingin mo? Kaya nga ganyan. Ay, nakikita pala tayo dito, napapanood yung Jesus to. Ayan, so, tao talaga tayo dadaanan po lahat yan. Pero, need more time na ma-realize mo kailan yung allocated time mo para dito, kailan yung time mo para dito. Ay yung mga wise men, they are very patient. Talagang ginaga nila. Saan ba titigil tong star na to? Tagal naman. Ang layo na ng nalakbay namin, wala pa rin. Ganun din tayo. Maaring may inaayos pa sa atin ng Lord. Kasi pag ikaw naayos, ipapaayos niya rin sa'yo yung kasama mo sa bahay. Amen? Kung ikaw, nairegalo mo na yung sarili mo, paano mo sila ireregalo? Yung kaluluwa ng anak mo, ng nanay mo, ng tatay mo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, yung kaluluwa nila, paano mo ireregalo yung sa Lord? Kung ikaw mismo, hindi mo napagtyagaan yung dapat ayusin, how much more mairegalo mo pa yung buhay nila? Amen? Pag ikaw, nailagay mo na yung sarili mo sa Lord, makikita yun ng kasama mo sa bahay. Need patience. Yung kahit gigil na gigil ka na dahil ayaw kang sundin sa bahay mo, aaralin mo yun, paano ka maging maayos, makisama sa pamilya. Bakit? Makikita nila kahit galit ka na, nakangiti ka pa. Ang babait niya. Kailan ba kayo susunod sa Lord? Yan. Nagtataka yung mga bayaw ko sa akin minsan kahit ano. Bakit nakikita niya kasi kung paano ako makipag-deal dun sa mga tao. Dahil yung restaurant na yun hinahanapan lang ako ng butas para mapalitan ako dun sa pagsusupply ng gas. Pero, bakit bumay yung tangke? Kulang sa timbang yan Ano po yan? Ganito po yan. Hindi ako nagsasawang magpaliwanag. Ganun lang. Paliwanag mo lang. Tapos pag nagtaas, hindi po ako nagtaas. Yung planta po. Hindi niyo po ba napanood sa TV? Ganun lang. Diba? Papamukha mo pa sa kanya na hindi niyo po ba napanood sa TV? Lahat po ng Pilipino alam yun kasi binalita po yun. Tapos ando pa rin yung respeto mo kahit binabastos ka na harapan. Alam niyo po ba na ito lang po yung hanap buhay ko, sabi ko sa kanya. Kasi matanda na, senior na. Ito lang po yung hanap buhay ko. Inaalagaan ko po yung negosyo ng anak niyo. Ganun po ako. Kahit hindi ko na makain yung sinasabi niya, dahil customer sila, parang iniisip ko na sila yung bloodline ng negosyo. Na kahit nakakagigil na yung pagmumukha nila sa harapan ko. Itiisin mo, bakit? Ayun. Sila yung bumubuhay sa akin yung hanap buhay ko Diba? Lahat ng uwi, sabi ko, ganito ba yung darating na mga member ko? Tinitrain mo ba ako dito sa ganitong klase mga ugali ng tao? Patience. Ituturo sa atin na maibigay yung best kahit hindi ka the best yung mga taong kaharap mo. Yan. Patience. Bakit? Kasi isipin natin, ito yung regalo ko sa Lord. Yung buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga napako ang Panginoong Jesus. Kasi nakita ka niya, mapapahamak ka. Amen? Kaya nagtitiis siya.
Nananalangin pa lang siya, hindi pa dumarating yung pagpapako sa krus. Ama, kung maaari, alisin mo ang paghihirap, ang saro ng paghihirap na ito. Let your will be done. Amen? Ganun din tayo. Gusto na natin mag-quit sa pagiging Christian kasi ang daming bawal, hindi pwede ito, hindi pwede yan. Patience lang. Patience mo lang kasi yung paghihirap mo na yan, hindi kaya ikumpara yung kaluwalhati at ibibigay ng Panginoon. Amen? Kung ikaw Christian na, pagtiisan mo din yung mga kasama mo sa bahay. Pagtiisan mo, ipanalangin mo. Yung isang member namin, hindi niya maisama yung asawa niya. Gusto niya kasi linggo-linggo. Sinama namin sa prayer. Sabi ko may kulang. Ano yun, Pastor? Pagtulog na siya, hands mo. Sabi ko sa kanya. Nung una, tinatawanan niya lang ako eh. Nung linggo-linggo na nagsisimba, nag-testimony dun sa Pastor, totoo yung sinabi mo. Ayan, lagi na nagsisimba. Hands ko kasi pagtulog. O, di ba totoo pala? Kasi kailangan mong maniwala doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Have faith na you and your household will be saved. Kung ikaw mismo hindi naniniwala doon, paano mangyayari sa iyo? Amen? Kahit imposible na yung tao na yan magbago, kahit ikaw dati, hindi ka rin, parang imposible na rin, hindi, niligtas ka ng Lord eh. Bakit sila ngayon sinusukuan mo? Para din yan yung paglalakbay ng mga wise men. Sabihin natin isang buwan yung pagbabiyahe nila from Turkey to Israel. Kasi noon wala akong sasakyan. Camel. Eh paano maglakad ang camel? Hindi naman yung kabayo na tumatakbo. So gano'ng katagal yun? Bayan po. Bayan ang inano nila. Bansa ang nilakbay nila. Hindi po yung dito hanggang Mindanao lang. Bayan. Gano'ng kalayo po yun? Milya? Eh kung siguro mga 2 linggo ng biyahe, mag-iisip sila, totoo ba ito? May mapupuntahan ba itong ginagawa ko? Eh may goal ka eh. Amen? May goal ka. Bago ka pa nagpasimula, alam mo doon pupunta yung ginagawa mo. Maliligtas sila. Amen? Ganun din yung ginawa ng Panginoon. Hindi pa siya ipinapanganak dito sa lupa. Nakatakda na siya. Naialay. Yun yung goal niya. Kailangan maipako, dumanap ang dugo para yung katuwiran niya mailagay sa iyo. Amen? Yung katuwiran, yung pagdanap ng dugo, yung pagtitiis niya, yung patience na yan, panahon ang binilang hanggang 33 years old bago na isa katuparan. Kaya tayo, konting pagsasalita na masasakit ng mga kasama natin sa bahay, kaibigan natin naman, huwag yung pansinin. Ganun din ang Panginoong Jesus eh. Hindi niya pinansin yung mga salitang masasakit. Ikaw ba talaga ang hari ng Hudyo? Kung kaya mo iligtas ang sarili mo, iligtas mo na rin kami. Diba? Ang daming mga masasakit na salita. Pinagpapalo o yan. Ang dami natin makikitang sacrifice. Patience. Eh kung nahihirapan na siya nung panahon na yun eh, pwede namang, Ama, paunahin mo na nga ng apoy. Ang kukulit itong mga to eh. Pinahihirapan na ako ng sobra, hindi na tama ito eh. Pwede po ba niyang gawin yun? Imposible ba sa kanya yun? Hindi eh, di ba? Pwede niya lahat gawin yun, pero hindi niya ginawa kasi ang nakikita niya, ikaw, tayo. Kaya, sige lang. Kailangan ko talagang gawin ito. Sana maging ganun yung word natin kapag ka nahihirapan na tayo sa paglilingkod. Sige lang. Kaya, kailangan kong gawin ito para sa iyo. Amen? Yun ang tungkulin natin bilang Christian. Ialay ang ating buhay katulad ng ginawa ng Panginoon. Okay, next. Yan, focus. So, ganun lang. Patience, tapos doon ka lagi nakaano. Gawin mo lang ng gawin, usad ka lang ng usad. Hanggang sa makita mo, malapit ka na pala sa target mo. Ayan, sabi niya,
Okay, Pastor. Yeah. After they heard the king, they went on their way, and the stars they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over. Ibig sabihin po, lahat ng pagpapagal natin may graduation. Matatapos at matatapos din yan. Amen? Huwag ka lang magsawa. Amen? Kasi it will stop over. The place where the child was, when they saw the star, they were overjoyed. Ayan, they were overjoyed. Mararamdaman natin yung kagalakang walang katumbas. Amen. Sabi nga yung mga regalong natatanggap natin dito sa lupa, material things yan. Yan po yung sinasabi ko na substandard. We settle for less. Pero yung best gift, hindi makukuha sa'yo. Hindi makukuha doon sa regaluhan mo na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Amen. May eternal value yung regalo na to. Kaya kung meron man tayong pinaghihirapan dito sa mundo, nawa din ang regalo natin. Ano ba pwede natin i-regalo sa mga anak, sa magulang natin, sa kung sinong mahal natin sa buhay? Pera, bahay, kotse. Yun nga, sinasabi, hindi madadala. Pero, panandalian lang kasi yan. Dito lang yan. Ano ba yung may eternal value? Yun yung buhay na walang hanggan. Do not settle for less. Huwag mong ibigay yung panandalian lang. Tapos, sabi, mura yan. Sige. Yung sabi, yung iba ayaw ng China. Bakit? Mura, pero mapapamura ka pag ginamit mo na. Diba? Kasi nga, sandali mo lang gagamitin. Susukatin natin yung material things over spiritual things. Diba? Eternal life yung pinag-uusapan. Kaya, do not settle for less. Di baling magpagal ka, di baling mahirapan ka, di baling humaba yung panahon ng paghahanda mo ng regalo na yon, pero alam mo, at the end, sulit yung pagpapagal kasi may eternal value yung regalo mo sa kanya. Kung mairegalo mo man yung bahay at lupa, yung kotse, o yung lahat ng pangangailangan niya, pero kamusta yung value niya? Amen? Yun po yung paghirapan natin. Yung mairegalo yung talagang dapat iregalo sa kanya. Yung buhay na walang hanggan. Huwag po tayo makontento na tayo yung Christian. Ako yung kasama natin, yung mga mahal natin sa buhay. Yaw na, pili na niya yun. Kung mahal mo sila, hindi ka papayag. Amen? So, ganun din to. Huwag po tayo papayag na hindi mo maibigay yung the best gift para sa Lord. Ayun, thank you sis. Next, so tapos na po tayo dun sa intention. Dapat yun talaga yung lalamanin ng puso natin para maisagawa natin yung pagre-regalo ng the best. Pangalawa, parang dami ko na nasabi. May time pa ba? Ayan. Pabibilisan ko talaga. Marahaba kasi ito dahil medyo sabi ko minsan lang naman ako pumunta dito. Andiyan pa po ba kayo? Nakukuha po ba natin yung message? Ayan. So, bibilisan ko pa ng konti. Sabi po rito, yung functions. Kapag magbibigay ka, dapat may gamit. Diba? Kagamit-gamit. Tsaka alam mo kung saan niya gagamitin. Ayan. So, una, sabi diyan, to be practical and useful. Minsan kasi, kung ano lang maibigay, pwede na yan. Diba? Pag nagre-regalo tayo, kung ano nakita mo doon sa pinamimilian mo, pwede na yan. Yung parang hindi mo man lang pinag-isipan kung sino yung bibigyan mo, kalimutan mo, babae pala yun, lalaki yung dinala mo yan. Mga ganyan. Minsan nagkakamali pa. Bahala na. Hindi po ganon. Dapat po, if we want to give the best gift, ayan, sabi, it should be or must be practical and useful. Magiging kagamit-gamit. Ayan. Sabi po, what is due to Christ? Sino ba siya at ano ba yung karapat-dapat na regalo para sa kanya? Ang mga wise men po, nag-aral po yan. Pinag-aralan nila
kung sino yung pupuntahan nila, sino yung reregaluhan nila. Eh sabi nga nila, we are looking for the King of the Jew. We come here to worship Him. Eh ano ba ang ginagawa kapag nagre-regalo ka sa hari? Ito po, ang sabi diyan, 1 King chapter 10 verse 10. Ito po yung Queen of Sheba. Nagregalo siya kay Haring Solomon. Ano po ba yung niregalo kay Haring Solomon? And she gave the king 120 talents of gold and of spices, very great store and precious stones. Yung sinasabi pong spices, yan po yung frankincense and myrrh. Yan. So, nung una, tinatanong ko, bakit ba ginto yung niregalo? Bakit ba frankincense yung niregalo at saka yung myrrh? Yun lang kaya yung naisipan ng mga wise men? Hindi pala. Ibig sabihin, even in the Old Testament, when you are giving gifts to a king, yan pala talaga ang ibinibigay sa hari. Yung gold, frankincense, and myrrh. Amen? So, hindi aksidente na yun yung dinala ng wise men. Ibig sabihin, alam nila talaga kung sino yung re-regaluhan nila. Eh, hari ng mga Hudyo to eh. Kaya dapat, yung regalo para sa hari, yun ang dadalhin namin. Eh, ayan, isang katotohanan na yun pala dapat ang ibinibigay talaga sa hari. Kaya, nagdala sila ng mga ginto. Ito ang dami eh. Kasi Queen of Sheba ang nagbigay sa kanya. So, nakita natin kung sino siya, yun ang ibibigay natin sa kanya. Amen? So, sino po ba yung gusto nating regaluhan? Ang ating Panginoong Jesus. So, kung tayo magre-regalo sa Kanya, ano yung mahalimuyak na handog? Diba? Lagi natin sinasabi, sa Salmo, yung awit natin ay parang mahalimuyak na handog. Diba? Parang frankincense. Yung pag-awit pala natin ay parang mabangong samyo sa Panginoon pag umaawit tayo. Kaya kapag aawit tayo, bigay natin yung best kasi yun yung nakarapat-dapat para sa Kanya. Amen? So, ano yung goal? Kung ikaw mismo, yung ginagawa natin, sabi nga di ba, may example sa Bible na para tayong ginto, dinadaan sa apoy. Para ano? Para maging dalisay, para ma-purify tayo, yung lahat na hindi karapat-dapat sa atin, malilinis. Kaya dinadaan tayo sa iba't ibang pagsubok para makita, totoo ka ba talagang mananampalataya? Susunod ka pa rin ba sa Panginoon kahit dumadaan ka na sa ganitong pagsubok? Yun yung buhay mo ay talagang regalo sa hari, para kang ginto. Amen? Hindi yung konting madaan sa pagsubok, ayawan na. Hindi po ganun. Tingnan po natin. Swerte na po kung umabot kayo ng 100 taon. Sino po bang gustong umabot ng 100 taon dito? Ako, ayoko na. Sabi ko kahit 60 nga lang, panalo na ako. Pero, bahala ang Lord. Amen? Sabi naman ng iba, ang bait mo naman, sana huli ka na ni Lord. Hindi alam ng mundo na kapag ka mabait ka, lalo kang tatagal sa mundo. Bakit? Kasi ginagamit ka pa ng Lord. Amen? Binabaliktad nila yung masamang damo. Matagal daw mamatay. Baliktad. Amen? Makikita mo, wala sa salita ng Diyos yung mga sinasabi ng kamunduhan na yan. So, malinaw na malinaw po yan. Next, Pastor. Ayan. Sa Matthew, ayan. Ano po bang ine-emphasis sa Matthew? Ito po, yung sa Bible school na to. Para maunawaan din po natin pag nagbabasa tayo ng Bible, pag pinag-aralan po natin yung Gospel, ano po yan? Yung 4 na libro yan. Matthew, Mark, Luke, and John. Amen. Si Matthew po, binigyan niya ng diin yung pagiging hari. Amen. Oh. Kaya, mababasa niyo po yung Matthew chapter 1. Ano po yun? Yun yung listahan ng mga hari. Hanggang sa kay King David, hanggang sa bumaba, hanggang sa makikita mo
nasa linya niya, kaduluduluhan ng huling hari, doon na sa ating Panginoong Jesus. Tine-emphasis kasi niya yung paghahari ng Diyos. Amen. Doon tinitrace. Kaya, bakit niya isinulat yan? Para doon sa mga audience ng mga Hudyo. Pag nagsusulat kasi yung sa Bible na ganyan, nire-refer niya yung salita niya kung sino yung audience niya. At ang tagapakinig noon, nung time na yun, nung nangangaral, at isinulat yung aklat para sa mga Hudyo. Dahil alam nila, meron talagang mga hari sa mga nauna sa kanila. Amen. At mababasa natin, yan, kapag nagbabasa tayo ng gospel, it points to 4 reasons. Maaring historical. Yan, kanina yung nababanggit ko sa inyo, historical yon. Meron din ako nasasabi sa inyo na evangelistic, di ba? Na bakit ito yung binigay? Bakit ba kailangan ibigay yung mga ganitong bagay? Bakit ikaw? Ano ba yung maibibigay mo? Evangelistic pala yun. Meron naman yung geographical o yung mailalatag mo yung mapa from Turkey to ganito. Yan. Natatalakay natin lahat. Kasi yun yung focus ng gospel. At yung isa, yung didactic reason, yan po yung tinatawag na intended lesson na maipasa sa ating lahat. Yung gift. Amen? So, yung apat na yun, halos nadaanan natin sa pag-aaral ngayon. May historical, may evangelistic, may geographical, at didactic. So, ito ano na ito masyadong aral, teaching na lang yan. Pero, pag binasa mo talaga siya, andyan lahat ng apat. Dahil nung nagsulat, si Matthew, gusto niyang ma-highlight yung pagiging hari ni Kristo. Amen? Next. Yan. Sabi diyan, obedience is better than sacrifice. Yun nga, pag nagbibigay tayo, ano ba yung gusto ng bibigyan natin? Naalala niyo po yung kwento na yan kay 1 Samuel. Inutusan ng ating Panginoon si Haring Saul na ubusin ang lahi ng bayan ng, ano ba yun? Amalesita. Sabi, dahil nung lumalabas sila mula sa Ehipto, kung ito yung lugar, andito ang Egypt, andito ang bayan ng Amalesita, pupunta sila rito sa Kanaan. Hindi sila pinadaan ng Amalesita. Kailangan makipaglaban pa sila ron. Wala naman silang soldier during that time. Bakit? Alipin sila sa Egypt eh. Kaya hindi sila makikipaglaban, wala silang kakayanan. Kaya ginawa nila, umikot sila. Pero pangako ng Panginoon na kapag sila lumakas na, uubusin niya lahi ng Amalesita. And during this time, malakas na ang Israel. Kaya inutusan ng Panginoon si Yahweh, inutusan niya si Saul, si Haring Saul, puntahan niyo ang bayan ng Amalesita. Ubusin niyo lahat ng tao doon, matanda hanggang bata, lahat ng hayop, ubusin, sunugin. Ano ginawa ni Haring Saul? Merong isang haring agad doon sa Amalesita. At merong matatabang baka at mga hayop na magaganda. Nung sinugod nila, itinira nila yung hari at yung magagandang hayop. Kaya pagpunta ni Haring Samuel, ni Propeta Samuel, may naririnig siyang ingay ng mga hayop. Pero ang totoo nun, pinapunta na siya ng Panginoon dahil mali ang kanyang ginawa. Sabi dito, sa 1 Samuel chapter 15, verse 22, Samuel said to Saul, "Has the Lord as much delight in your burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice." Amen. Ibig sabihin kasi, pag nagbibigay ka, ano ba yung gusto ng bibigyan mo? Ang Lord, ang sabi, ubusin lahat, sunugin. Ang gusto mangyari ni Saul, yung pinapasunog, dahil maganda, binalot niya at ireregalo pa doon sa nagutos na itapon na, sunugin na. Ano kaya kung kayo, no? Merong ditong lumang kagamitan, pinapatapon nyo.
Tapos, yung inutusan nyo, binalo pa yung pinapatapon ninyo at iniregalo sa inyo. Ano mararamdaman nyo? Di ba? Nakakagigil, di ba? Mali kasi. Ganon din po tayo. Ang gusto ng Lord kung ano yung sinabi niya. Amen? Hindi yung hindi mahalaga. Kaya, ang sabi diyan, to obey is better than sacrifice. Amen? Pahalagahan po natin kung ano yung sinasabi ng Lord. Yun ang importante para sa Kanya. Amen? So, ano kayang pwede natin maibigay sa Kanya? Yung gusto niya. Ikaw, yung oras mo, everything about you. Kaya nga sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen. Last thing, ito na. Labor of love. Yan. So katulad kanina, may patience, pero dahil nandito na sa puso, yung gusto mong gawin, mahirap ka nang tigilan. Pag nandito lahat ng ginagawa mo, mula sa puso mo yung ginagawa mo, mahirap ka nang pigilan. Nasabi ko sa inyo dati yan yung commercial, nung inuutusan yung bata. Anak, niligpit mo na ba yung hinigaan mo? Tapos na po. Diba? Alala niya yung patalas na yan. Sabi, sinampay mo na ba yung pinapasampay ko sa'yo? Tapos na po. Ayun. So, kasi pag galing sa puso, hindi ka na kailangan utusan. Hindi na tayo kailangan diktahan pa nung gagawin natin. Same with our ministries. Dito sa ministry natin. Diba, drummer ka, gitarista ka. Pagdating mo sa church, ano unang-unang mong dapat gawin? Kumain. Kung nalilinisin mo yung gamit mo bago mo gamitin. Amen. Iahanda mo muna lahat yan. Lilinisin mo. Yung po yung ano natin. Ministry mo yan eh. Kaya dapat alagaan mo yan. Ingatan mo yan. Bago ka tumugtog, ready mo na yung sarili mo. Nakahanda ka na. The same with our yung sa work fields natin. Sa trabaho natin. Diba? Ikaw, paano mo i-regalo yung sarili mo? Ano ba yung labor of love? Ano ba yung kaya mong ibigay sa Lord talaga na? Sabi, yung word sacrifice eh. Ibig sabihin pala, pag nagbibigay tayo, kung gusto natin maging best yung ibibigay natin, yung medyo nasasaktan ka na. Yung medyo nahihirapan ka. Amen? Kasi ang Lord, nung nagbigay siya, sabi sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8. Yun nga. Ayan o. Diba? Who being in the nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Kahit Diyos siya, hindi nagpumilit kasi may mission. Bumaba dito sa lupa. Para ano? Para tubusin ka. Para tubusin tayo. Kasi alam niya, makasalanan tayo, nagkakamali tayo. Kaya siya na yung gumawa ng paraan para iligtas tayo. Kahit makulit tayo, kahit hindi tayo kaibig-ibig, kahit pasaway na tayo, ginawa niya pa rin yung mission niya. Kasi gusto niya, iligtas ka. On his part. On our part, tayo naman. Siya nagtiis. Tayo kaya, may pagtitiis ba? Nagpagal. Nagpakahirap. Hindi ko sinabing kailangan mahirapan ng gusto. It is your decision. Amen? Katulad dun sa pag-aaral din natin, kung gusto mo makagraduate, pagtitiisan mo. Amen? Sa trabaho natin, kung gusto mo na manatili sa trabaho na yan, paghihirapan mo talaga.
The same sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pag ibinibigay natin yung buhay natin para dun sa ibang tao na yun, gusto mo silang maligtas, itiisin mo talaga yung ugali. Pinagtataguan ka pa pag iniimbita mo. Yan. Biglang sumasakit ang ulo kapag sinishiran mo. Nalulungkot ako din sa amin sa bate kasi may member kami doon na pamangkin ko pa. Gusto niya na magsimba. Pero yung family niya mismo ang nagiging daan para ibagsak yung faith niya. Para huwag siya magpatuloy. Hanggang sa it's a matter of maghihiwalay silang dalawa. Dahil lang dun sa ayaw pagsimbahin ng isa. Dahil nagluluto kasi yun eh. May order. Mga order na mga pansit. Saka dahil dun, may order ng linggo ng tanghali. Kailangan i-deliver ng tanghali. Anong oras po ba simba natin? Alas 8, alas 9, alas 10. Kung tanghali ng linggo i-deliver, kailan dapat ginagawa? Di umaga din, di ba? Yung oras mismo ng simba. Sabi ko doon sa pamangkin ko, obvious naman eh. Diba? Kaninong kagustuhan yan? Sa Lord o sa kaaway? Siya, yung pamangkin ko, all out na kasi nami-mentoran ko talaga eh. Ang problema yung partner. Umiiyak siya kasi gusto niya nang ibigay yung buhay niya sa pagsusunod sa Panginoon. Pero nahahatak talaga siya ng isa. Sabi ko sa kanya, during yung practice namin ng Saturday, tumawag dun sa isang kapatiran, huwag na daw pauwiin. Ibalik na daw sa nanay niya, hindi na siya umuwi. Wala na siyang babalik ang pamilya. Ang sarap po maglingkod sa Lord, no? Yung binibigay mo yung buhay mo, tapos sasaksin ka sa likod. Yung mismong partner mo ba, yung mga taong mahal mo, sila yung mahahatak sa'yo para hindi ka maglingkod. Magpapatuloy ka pa ba? Paano mo sila dadalhin na sila nga mismo yung humahatak sa'yo? In this situation, ganun din yung ating Panginoong Isus eh. Yung mga tao mismo umalo sa Kanya, nagmura sa Kanya, naglagay ng corona tinig sa Kanya, tiniis niya lang yun. Kasi gusto niya maligtas yung mga tao na natulad nila. Sabi ng Panginoon, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. These are the people na naging dahilan ng Panginoon kaya siya bumaba. Tapos tayo na gustong sumunod sa Kanya, we call ourselves the follower of Christ. Tapos, nakikita mo yung same scenario, ibang itsura lang. Pinagsasalitaan yung gawain, pinagsasalitaan ka, you need to sacrifice, you need to make a choice. Pero, ano po bang gagawin? Sabi ko sa kanya, mahalin mo yung asawa ko. Iwan mo muna yung ministry. Kasi sila ang priority. Mahal na yung kaluluwa nila. Okay ka naman eh. Alam naman ng Lord yung heart mo. Hindi ko hayaan maghiwalay kayo. Mabigat sa desisyon kasi nag-practice
Tapos linggo, wala. Ang bigat-bigat ng ganung sitwasyon na bilang pastor, gusto mong maakay sila lahat eh. Pero hindi pwede lahat eh. Meron talagang gagamitin ng kaaway. Laban talaga. Pero bilang manggagawa, isa pa lang tao yan, isang pamilya pa lang. Kung hindi tayo magiging wise, like wise men, mawawasak. Mawawala ang mga kaluluwa. Kaya, sa ating pong paglilingkod, irigalo po natin yung best, yung buhay nila, pagtsagaan natin, ipanalangin natin. Huwag po tayo maging complacent na ganun yung ginagawa nila. Iluhod po natin sa Panginoon, iiyak natin sa Lord. Lord, huwag niyo mong hayaan na mapunta sila sa apoy ng impyerno. Meron nga siyang i-share na narinig niya sa isang nangangaral. Meron daw isang bulag. Narinig niya yung ingay, pero hindi masyadong malinaw. Meron na palang sunog sa building. Yung mga tao bumaba na, nakababa na. Tapos siya na huling-huli na, bumababa, pero yung bulag paakyat. Kasi walang alam yung bulag eh. Hindi niya alam yung nangyayari, tapos hindi pa ganun kalinaw yung pandinig niya. Sabi niya doon sa bulag, "O bakit nandito ka pa? Bumaba ka na. Mapapama ka, may sunog." Ganun yung sitwasyon natin na sila yung mga bulag na pwede talagang mapahamak kapag ikaw na nakakakita na at may liwanag na sa salita ng Diyos, tapos pababayaan mo lang silang lalakad sa kadiliman. So, our mission, our goal is to give the best offering to Christ, which is the life of people na malapit sa iyo. Na mismo ikaw din, tayo rin mismo, do we really consider ourselves as a best gift to God? Na ibibigay ba natin yung best para sa Kanya? At kung ikaw nakatitiyak na ibinigay mo na yung best mo, dalhin mo na yung regalo ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan sa kanila. Kahit gaano kahirap, kahit gaano sila katigas, kahit gaano sila kapasaway, kasi ganun din tayo lagi. Amen? So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun po yung ibig sabihin nun eh. Na kahit anong itsura ng kasalanan, dahil nga namumuhay sila sa kadiliman, tayo ang magdadala ng liwanag ng Panginoon upang maliwanagan sila. So, hindi po tayo pwedeng umayaw na lang basta. Nag-desisyon na tayo na ireregalo natin ito sa Panginoon. Iregalo natin sila, yung buhay nila, na makakilala sa Panginoon Jesus. Amen? Nangyayaan ko po ang lahat na tumayo. At habang inaawin natin yung sukdulang biyaya, isipin natin yun, kahit hindi tayo karapat-dapat, ang ating Ama sa langit, ibinigay ang kanyang anak. Ano pa bang hindi niya kayang ibigay? The same with us, tayo po, ano ba yung hindi pa natin kayang ibigay sa Lord? Isuko mo na. Yung mga nagiging dahilan, bakit hindi ka makapaglingkod sa Kanya? Ano ba yung dahilan para hindi mo ma-share ang Panginoong Yesus? Ano yung dahilan para hindi ka makalakad ng diretso sa Panginoon? Hindi ka ba makapanalangin ng maayos dahil maingay sa bahay? You need to find a place, a secluded place, para nung makalaig mo siya. Hindi ka ba makapagbasa dahil malabo na yung mata mo? Ano man yung dahilan?
pwedeng gawa ng paraan. Kasi ang Panginoong Yesus, ginawa niya yung best. Iniregalo niya ang kanyang buhay. Maligtas ka na. Let us do the same. Habang hindi karapat-dapat, pagmumulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kaya ng masulihan ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalunan. Inilig mo ako nang di kayang lumasan. O Diyos ng katarungan at kandilan na langit minsan di na mairan ang kabanaran bawat hatian. Salamat sa tutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas kalawang pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Brothers and sisters, ninais mo ba na makapagbigay ng best na regalo para sa Panginoon? Gawin natin yung kanyang Great Commission. Ipangaral ang kanyang salita. Abutin ang ating pamilya. Sikapin na mailigtas ang bawat miyembro ng pamilya natin. Kung malayo sila by means of technology, internet, sa paanong paraan maaabot natin ang ating mga mahal sa buhay. Lalo na mismo yung kasama natin sa bahay. Kung meron kayong kasambahay, pinsan, o sino man sila, hindi po aksidente bakit inilapit ng Lord ang mga tao na yan sa iyo. Sa trabaho ninyo, sa kapitbahay nyo, take this opportunity. Sila na yung pinapadala ng Lord sa iyo. Share mo na. Ibigay mo ang pinaka-best na gift para sa kanila. Kailangan mong ipanalangin, iluhod sa Panginoon ang kaluluwa nila, palayasin ang lahat ng demonyo, evil spirit na nakapanghawak at nagahari sa kanila. In Jesus' name, and have faith na sila'y maliligtas mula sa kadiliman hanggang sa kadila-ilalas na kaliwanagan ng Panginoon. Jesus came to set the captives free. Ngayong malaya ka na, palayain mo rin ang pamilya mo. Yun ang pinaka-best na gift. With eternal value na ibibigay mo sa pamilya mo. Hallelujah. 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 Tayo po'y manalangin. Our Heavenly Father, we thank you sa mensahe mo sa araw na ito. Salamat po sa pinaka-precious gift na na-receive namin. Ang iyong pagpapatawad, ang buhay na walang hanggan ay pinagkaloob mo sa bawat isa na sumampalataya sa iyo. Lord, ganun din po, hinihingi namin ang gabay ng banal na Espiritu upang maisagawa namin ang nais mo
mairigalo din namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan mo sa aming mga mahal sa buhay, sa mga taong inilalapit mo po sa amin. Patuloy ng mataas, maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Kaya lamang bibigay papuri, ang karwalatian,